Nahak ng grupong Anonymous Philippines ang ilang website ng gobyerno upang iprotesta ang kapapasang cybercrime law. Formal na ring inihain ng ilang grupo sa Korte Suprema ang petisyong ipawalang bisa ang ilang probisyon ng nasabing batas. Narito ang report. Bumulandra sa homepage ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kagabi ang isang mensaheng tumutuligsa sa kapapasalang na Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagpakilala ang mga hacker bilang miyembro ng Anonymous Philippines. Parehong mensahe nasa homepage ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS na nauna nang na-deface nitong buwan upang iprotesta ang umano'y mataas na singil sa tubig. Para sa Anonymous Philippines, isinulat daw ang batas sa paraang aakalain mong layon lang nitong tugisi ng mga high-profile cybercrime. Ngunit kung babasahin mo raw itong mabuti, maaaring parusahan ng isang ordinaryong social media user para sa anumang post na makikitaan ng paglabag sa kasong libel. Ipinananawagan ng Anonymous Philippines na amendyahan ng batas upang maprotektahan umano ang freedom of expression. Nauna ng depensa ng mga may akda sa batas, dinala lang nila sa online world ang batas na kinikilala sa ibang klase ng media. Ayon din sa Malacanang, dapat tingnan sa kabuuan ang cybercrime law. Bukod sa BSP at MWSS, inatake rin ang microsites ng DNR at DOH. Formal nang idinulog ng grupo ng mga eksperto sa Korte Suprema ang pagkwestiyon sa cybercrime law. Sa pangunguna ni Attorney Jose Jesus Dicini, Direktor ng Internet and Society Program ng UP. Ipinapawalang bisa ng grupo ang probisyon ng nasabing batas, kabilang ang Section 4C4 o ang libel clause. Section 12 na nagbibigay kapangyarihan sa NBI at PNP na kumolekta ng traffic data o mga detalyeng patungkol sa oras, pinanggalingan, destinasyon at dinaanan ng mensaheng ipinadala gamit ang isang computer system na paglabag daw sa right to privacy. Nais din ng grupong mabasura ang Section 6 and 7 na nagpapataw ng karagdagang parusa sa anumang paglabag na ipinagbabawal rin sa Revised Penal Code. Hiningi ng grupo sa Korte Suprema na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa mga nasabing probisyon. Nauna na naghain ng parehong petisyon kahapon ang negosyanteng si Luis Baroc Biraogo at ang grupong Alab ng mamamahayag.